Biglang nangako. Bakit biglang nangako si Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos at nagpapasalamat ito ka Coffee? Bakit biglang nag-iiba ng ihip ng hangin? Iba kasi yung sinasabi sa kinikilos. Diba? Sa kinikilos kasi ni Sara Duterte sa mga nakalipas na linggo, hindi siya sumusuporta kay PBBM. Dahil kumakampi siya dun eh. Sa mga tao na gustong pabagsakin si PBBM, yan yung kanyang kilos. Yung statement niya naman, kabaligtaran, di ba? So ano ba talaga? Plastic lang? Ano ba? Kasi nabubulgar na siya dito eh. Ngayon, may panawagan, may ilang mambabatas ha, hindi lang netizens ang nananawagan. Ilang mga mambabatas nanawagan sila na mag-resign na lang itong si Sara Duterte, no? Out of delicadeza, mag-resign siya sa Department of Education. Pero si PBBM, sa sobrang bait ni PBBM, abay, pinagtatanggol niya pa rin itong si Sara Duterte. At sabi ni PBBM, hindi siya tatanggalin, hindi siya papalitan dyan sa Department of Education. Eh syempre, gusto bang umalis si Sara Duterte? Definitely, ayaw niyang umalis. O ayaw umalis ng kanyang kampo dyan sa Department of Education dahil malaki yung mawawala sa grupo nila once na umalis si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Pangalawa, unang dahilan natin ka Coffee, base sa ating analysis dyan, magiging Leni Robredo ang style niya, parang spare tire lang during the term of Digong, di ba? Pag sinabing spare tire, wala kang gagawin. Antayin mo lang na hindi na makapag-perform ang presidente o patanggal siya sa pwesto, saka ka lang papasok. Kasi wala siyang hawak na posisyon eh. Kapag nawala siya dyan sa DepEd, magiging Leni Robredo version 2.0 ang mangyayari dyan. Eh negatibo yan sa kanyang political career. Di ba? Pagtakbo mo ng 2028, malinaw natatakbo yan pagdating ng 2028. Ano sabihin mo? Anong accomplishment mo? Anong nagawa mo? Ayun, spare tire. Ayaw nila mangyari yan. Pangalawa, ang may pinakamalaking budget na natatanggap sa lahat ng department, ka-Coffee ha, talo pa ang Department of National Defense. Sa lahat ng department, sa lahat ng kagawaran na may pinakamalaking budget na nakalagay po sa ating konstitusyon ay ang Department of Education. Billions, ka-Coffee. Billions ba? O almost close to trillion, ka-Coffee. Ang budget na natatanggap ng Department of Education. Pinakamalaki yan. Eh syempre, andyan dyan ang budget eh. Alis ka ba dyan? Tingnan nga natin magkano budget ng DepEd. Confidential fund pa, pero not sure na confidential fund na yan. Hindi sila alis dyan. Kasi pag nawala sila dyan, ang daming mawawala ng trabaho, mga pasok ka-Coffee. Mga pasok ni Sara Duterte, matataas na opisyal dyan, ASEC, QSEC, directors, at napakarami pang mga pasok, mga bit-bit nila dyan sa Department of Education. Kapag nawala si Sara Duterte sa DepEd, damay lahat yan. Eh napangakuha dyan, mga tumulong yan during the election eh. Tapos mawawala. Aalis ka ba dyan? Siyempre hindi. Makinarya niya rin yan. Tama yung sinasabi ni Trillanes dyan sa napapakinggan ko kanina. Mga teachers, di ba? Nag-handle ng election dyan. Siyempre, advantage yan kay Sara Duterte. Kung kaamiga-amiga niya. Yung mga involved dyan sa election. Di ba? Ang budget ng Department of Education para sa 2024 ay 924 billion pesos. Nasa proposal yan. May mga na-slash lang dyan. Approximately to that figure. 900 billion pesos yung pondo niyan. Highest dyan sa lahat ng departments, sa lahat po ng kagawaran. Sila ang may pinakamataas na budget. Kaya kakapitan mo talaga yan. Hindi mo iiwanan yan. Kaya kahit marami na po nagsusumigaw na mag-resign na si Sara Duterte dyan sa Department of Education out of delicadeza, hindi na gagawin yan dahil marami ang mawawala sa kanya ka-Coffee, lalo na kung preparing siya for the presidency pagsapit po ng 2028. So, kailangan na magpasalamat. Kaya na, yung hinihintay natin pasasalamat nandiyan na. Pero yung mga DDS dyan, hanggang ngayon, paano pa rin kay PBBM? Naglabas ng statement si Sara Duterte. Sige, basahin natin. Nangangako siya dito. Nangangako siya ha. Again, sana yung mga sabihin niya rin to sa mga DDS, no? Sa mga supporters niya na tigilan na nila si PBBM. Yan, malaking tulong yan. Supportan niya kay PBBM dyan. Maraming salamat, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa patuloy na pagtitiwala sa akin bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Sabi ni Sara, no? Makakaasa po kayo, ayan, nangangako siya ha, makakaasa po kayo na ang DepEd
na binubuo ng lahat ng ating mga guro at non-teaching personnel ay patuloy na maglilingkod ng tapat para sa kinabukasan ng bawat mag-aaral. Yan ang kanyang pangako dyan. Commitment niya, ano ba, makakaasa, promise niya sa administrasyon, kay PBBM mismo, makakaasa po kayo na ang DepEd, yung kanyang kagawaran, kasama na lahat ng teachers at non-teaching personnel na maglilingkod sila para sa tapat, para sa kinabukasan ng bawat mag-aaral. Sana, wag na isama yung mga rally, di ba? Wag nang mag-join sa mga rally na yan na gusto magpabagsak sa administrasyon. Yun naman pala di ba? Wag nang rally-rally dyan sa prayer rally na yan, etc., etc., etc. na yan. Kasi nakakasira ng gobyerno dyan. You have to remember, you are still part of the government. Kasi vice-presidente ka din makikita ka nandun sa rally. Pangit tingnan yan, di ba? Suklian nila itong ginagawang kabaitan ni PBBM. Mabait si PBBM Di sila nga inaano dyan di ba? Ang dami na nga nalanawagan bagsak yan palitan siya dyan ka-coffee. Hindi nga sila binabalikan dyan. Sana, tigilan nyo si PBBM, tigilan nyo yung kanyang administrasyon, tumulong kayo para mapaganda ang Pilipinas. Sana sabihan ni Sara Duterte yung kanyang mga DDS supporters, Tama na. Magtulungan tayo. Kami, willing din kami dyan. Diba? Hindi mo kayo babanatan kung sumusuporta kayo kay PBBM. Hindi yung ginagawa nyo kasi, bira, everyday bira. Ang masaklap pa, mga fake news pa yung ginagawa ninyo. Diba? Para ibagsak lang itong administrasyon na yan. Bakit naman tingnan niya? So sana tigil nyo na yan. At may papel dyan si Sara Duterte ko. Nag-ambisyon siya, makuha niya yung boto. Pagdating ng 2028, kailangan mag-change kayo ng strategy dyan. Diba? Hindi tamang bira lang ng bira. Kaya sige, asahan namin yung commitment. Wala mo nang rally-rally. Magtrabaho muna ka-coffee. Wag na yung sira kayo ng sira sa gobyerno, sira kayo ng sira sa administrasyon. Anyway, kaugnay dito ka-coffee, si Cynthia Villar po, nagbigay siya ng statement dito sa Sara Lisa feud. Itong, actually hindi man siya feud ka-coffee. More of ano lang ito response. Ang itong ginawa ni First Lady, hindi na pwede sabihin na palaway si First Lady. Hindi siya palaway Hindi pinagtatanggol natin siya. Hindi siya palaway. Dahil bihira nga siya magsalita Hindi ito away. Sumagot lang ito sa mga aligasyon at sa pinaggagawa ng kampo ni Duterte. Ito si First Lady, nagbigay lang siya ng response dito sa ginagawa against them, Sabi ni Cynthia Villar, don't fight, help Marcos succeed. Ayan, maganda yan para sa mga DDS Tulungan niyo magtagumpay si PBBM. Tama. Away, mali ako, hindi ako naniwala dun sa away. Hindi nakikipag-away, sumasagot lang ito ka-coffee. Magkaiba kasi yan, Two senators have weighed in on the seeming rift between First Lady Liza Roneta Marcos and Vice President Sara Duterte. Kung ako ang asawa ng presidente, I will do everything para maging successful yung aking asawa. Hindi na ako makikipag-away. Senator Cynthia Villar said in an interview on Wednesday. I beg to disagree na nakikipag-away just to correct the term Itong sinasabi ni Cynthia Villar, hindi siya nakikipag-away. Diba? Sumagot lang siya doon sa matagal ng banat, bintang at kung ano-ano pang mga aligasyon sa asawa niya. At ikaw, ganun din kay Cynthia Villar, kung ganyanin yung asawa mo, ganyanin yung pamilya mo, tutugon ka rin, di ba? Response to, hindi ka nakikipag-away. I don't buy that idea na nakikipag-away si First Lady. Pero tama rin naman yung punto niya na magtulungan. Magtulungan tayo para mag-succeed ang administrasyon na ito. Huwag na mag-away. Gumawa na lang ng mga projects na makatutulong sa tao para mahalin ng mga tao, lalo yung presidente. Ginagawa naman. Ongoing ang ka-coffee. Rehabilitation ng Pasig River, enhancement ng cultural preservation natin. Ginagawa ni First Lady yan. At hindi siya nang-aaway dito. In a rare interview aired last week, the First Lady, sa article mismo ng Inquirer.net bibihira, rare interview aired last week. So paano mo pa sasabihin pala away? O nang-aaway, di ba? Ibihira nga magpa-interview. The First Lady revealed her sentiments toward the Vice President after the latter's father, former President Duterte, called President Marcos bangag, a short term for a drug user. Normal lang yan, sumagot. Even white ganda, yun din ang sinasabi. Araneta Marcos also admitted snubbing the Vice President during the President's departure ceremony to Vietnam in January. This incident was caught on video which circulated on social media.
Okay lang yan, common yan kaysa makapag-plastikan. Tama yung punto niya dyan. Sige, magtulungan. Sana nga, i-echo ito eh. The more nga dapat makadinig dito yung mga DDS eh. Sinasabi ni Cynthia Villar eh. Itigil nyo na yung ano nyo, yung paninira ninyo, suportahan nyo si PBBM para mag-succeed itong gobyerno na yan. Dapat i-address sa kanila yan. Hindi yung sasabihin eh, nangaaway itong si FLD. Bibihira nga sumagot yan ka Coffee eh. Ano lang yan eh, nag-explain na yan sa bihirang pagkakataon yan, yung ginawa ninyo sa asawa ko, di ba? Parang gano'n lang pinapalabas sila dyan. Hindi nangaaway yan. Kanino ba to si Villar? Sino ba ang pinoprotektahan niya dito? Si Sara Duterte, etc. Sino-sino pa mga bad shots, sabi ni Mood Covers. Sa cabinet, I don't think may iba pa, no? Sara Duterte talaga, napangalanan dyan. Pero syempre, yung mga dikit kay Sara Duterte, sabi nga, magkakaroon na talaga ng awkward moments yan sa cabinet meeting. Syempre, sino ba sa dikit siya kay Duterte, etc. Pero feeling ko, itong statement ni Sara Duterte, ano to, out of civility lang ito eh. Civil lang yung statement na ito eh. Talaga yan yung totoong nasa puso niya eh. Diba? Kikilos ng silent. Kikilos silently yan. Salvador, bad shot. Sino Salvador po? Plano na kasi nila iupo si Sara. Correct. Yan naman talaga ang gusto nila dyan. I-advance na agad yan kasi escape yan eh. Diyan makakaiwas itong kampo ni Digong eh. Sa mga bintang sa kanila o mga kaso, kung ano man yan, yan ang makakapagligtas sa kanila dyan. Si Harry Mau, bad shot na yan. Oh, sure yan. Jean Florentino, isa yan si Harry okay. Para ipapansin nga yan eh. Kay First Lady, di lang siya pinapansin eh. Isa si John Ka-Coffee. Entrepman, boss Ka-Coffee yan, pa-notice naman. Na-notice na natin ha. Si Tikbalang Gamer, si Kibulog, gawing presidente. Nagtatago nga paano siya makapag-file ng certificate of candidacy dyan sa COMELEC. Nagtatago. Ipa-aresto na si Mau Digong Fentanyl sa ICC. Wala pa, Ka-Coffee, no? Pero hindi natin alam. Baka it's a surprise. Andiyan na pala. Tingnan natin, Ka-Coffee. Attorney Chong, bad shot. Definitely Mood Covers. Isa din yan. Kay Eva Punzalan, hi Ka-Coffee. Hello, magandang gabi po sa inyo. Kay Glory Nueva Pambid, kay Leonie Reducto Espina, nakikinig po kayo sa atin. Present po, nasa Facebook. Shoutout sa inyong lahat, Ka-Coffee. Yung mga hindi pa po naka-follow sa ating Facebook page, pasuyin na lang Ka-Coffee. Please, like lang po na follow sa ating Facebook at kung nasa YouTube po kayo, ay click nyo lang po ang subscribe. Yan, sa mga kapapasok lang po sa atin, pasuyin na lang Ka-Coffee ha, baka hindi pa kayo nakapag-attendance check. Ayan, sige. I-like lang po yung video na yan dito sa YouTube na para sa makapag-attendance check na po kayo. Kung walang kape, pupunta tayo sa ating next topic.